We will try to overnight dito sa pinakamalaking kuweba sa buong Pilipinas. Medyo extreme ang gagawin natin ngayon. Bukod sa sobrang dilim dito, hindi rin natin alam kung anong mga espiritu ang nagpaparamdam dito. We will investigate kung ano nga ba ang meron sa loob ng napakalaking kuweba. So may narinig na tayo ditong mga huni ng ibon, sari-saring hayop yung mga narinig natin dito. Medyo di tayo pamilyar sa mga tunog na narinig natin, kaya medyo umitindig na yung mga balahibo ko. So dahil para sa inyo, susubukan po natin mag-overnight dito. Dito may ahas. So itong ahas guys ay hindi ito nila ginagalaw dahil isa ito sa mga nagsisilbing bantay daw nila dito sa kuweba. Ito yung satisfying, makakita ka lang nito na sobrang ganda. Grabe, pawi agad yung mga pagod mo. Sobrang ganda ng stalagmites, puting-puti at ang taas. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. Panibagong araw, panibagong lugar na naman ang i-explore natin. Nandito tayo ngayon sa Calbiga, Samar. Ito na yung pangalawang beses nating pupuntahan ang pinakamalawak na kuweba dito sa buong Pilipinas na matatagpuan dito sa Calbiga, Samar. So nandito po tayo ngayon sa munisipyo ng Calbiga, Samar. So nung mga nakarang vlog natin ay hindi natin masyadong na-explore itong kuweba dahil sa kinulan tayo sa oras. Ito na yung part 2 ng pagpasok natin sa napakalaking kuweba dito sa buong Pilipinas. So ngayong araw ay mas pinaghandaan ko na. Nagdala na tayo ng mga gagamitin natin sa loob ng kuweba. So ngayon ay papakita ko sa inyo yung mga gamit na dala po natin. Siyempre, ito yung pinaka-importante sa lahat. Itong Blue Yeti EB3A na solar power station na gagamitin natin sa loob ng kuweba para meron tayong magamit na kuryente. Ayan. The best ito kasi mayroon na pong ilaw at pwede po tayong mag-charge dito. Yung mga gadgets na gagamitin ko, yung mga camera, cellphone, drone, pwede ko po ditong i-charge kapag malobat. So kaya isa sa mga napaka-importante po ito dito sa mga lakad natin kagaya ng pupuntahan nating kuweba na walang power station. Kaya napakaganda kapag meron tayo nitong Blue Yeti EB3A. So pangalawa, nagdala po ako ng heater. Siyempre, malamig doon sa loob. Kaya mag-iinit po tayo ng tubig. Doon na rin po tayo magkakape. At ito na, ang pinaka-pampatibay ng loob, saging. At pinaka-importante sa lahat, itong flashlight. So nung una, kinulan tayo sa mga flashlight ng pagpunta natin kasi mga nalobat at saka mahina yung flashlight natin. Kaya ngayon sinigurado ko na mas maliwanag na itong gagamitin natin. At ayan, dalawa na to. So, and then nagdala tayo ng tent kasi doon tayo sa loob matutulog at upuan na gagamitin natin kapag magpapahinga po tayo. So we will investigate the cave in just 2 days kasi pumunta na tayo ng mga nakaraang vlog natin. So yung helmet na gagamitin natin sa loob ng kuweba ay dadaanan na lang natin doon sa barangay. At syempre, di makukumpleto yung biyahe natin kung di wala tayong kasamang guide. Ito na naman si Sir Alvin Rafales na magga-guide sa atin sa loob ng kuweba. Dinala ko na rin yung Honda City natin kasi marami tayong dala. Hindi kakayanin kapag yung Honda EDV yung gagamitin natin. So, papasok muna tayo dito sa kanilang Department of Tourism para kunin natin yung permit. Tara! Ayan. Dito tayo ngayon sa Local Tourism Office. Kukunin lang natin yung permit. Good morning. Dito po si Ma'am Leia, yung head dito sa Calbiga Tourism Office. Yan. Ito na yung permit namin.
So, iba talaga yung mga tao dito sa Calbiga kasi hindi ka talaga papabayaan. Nice. Keep it up, Calbiga, Samar. Since mag-overnight po tayo, ay bibili po tayo ng bigas at saka kape at sa mga iba pang kakailanganin natin doon sa loob ng kuweba. Dadaan po tayo ng market para bumili ng mga pagkain na kakainin natin sa loob ng kuweba sa loob ng 2 araw. So dahil diet kami, 2 kilo lang muna. Mula dito sa bayan ng Calbiga ay magta-travel lamang tayo ng mahigit 10 minuto papunta doon sa Langon, Gubingog. Nag-drop by muna kami dito sa Barangay Panayuran para magpaalam sa barangay at mag-logbook na pupunta tayo dito sa Langon, Gubingog kasi isa to sa mga requirements nila. Magpapaalam din tayo dito sa barangay ng Panayuran kasi nasasakop yung Langon, Gubingog ng Barangay Panayuran. Ayan. So nandun na si Sir Alvin para kumuha ng logbook. Sir, yan yung makakasama natin, si Sir Marlo. Diretso lang muna kami doon sa barangay. Oo, dito lang. Okay, so nandito na si Sir Pales. Sir, yung logbook natin sa barangay. Ayan. So unahin natin yung logbook sa barangay para meron silang record na pumunta tayo rito. At the same time, meron sila dito 20 pesos na entrance bawat tao. So kinakailangan na bago kayo pumunta rito ay mag-drop by kayo sa Barangay Panayuran kung saan sakop yung Langon, Gubingog. Okay? So sir, didiretso na tayo papunta sa Langon, Gubingog. Mula dito ay 5 minutes na lang. So magsasabay lang tayo kay Sir Alvin. Sige. Thank you, sir. Thank you. Okay. Yung daan natin ay sakto lang yung sasakyan papunta dito sa bungangan ng kuweba. Ngayon, nandito na yung mga gamit na gagamitin natin. Kompleto na po tayo. Meron na tayong helmet, meron na tayong rope dahil aakyat po tayo papunta doon sa pinakataas. At dito sinimulan na nga namin ang aming paglalakbay patungo sa bunganga ng napakalaking kuwebang ito. Kinakailangan maglakad kami ng mahigit 20 minuto para marating ang pinaka-beauty nito. Ang oras ngayon ay 3:30 PM na. Hapon na tayo nakababa dahil medyo merong mga aberya na siraan si kuya ng motor. Na-flat yung gulong kaya hapon na tayo nakapagsimulang bumaba. At dahil sa akyat baba yung dinadaanan namin papunta sa bungangan ng kuweba ay hindi ko maiwasang mauhaw. So according kay kuya, kapag wala tayong baon na tubig, itong halaman na ito ang magsisilbing tubig natin. Ayan, ang tawag dito sabi ni sir ay ulasiman. Ulasiman. Ayan. Dahon niya yung kulay pula sa likod. Gaganyanin mo lang, tapos sisip-sipin mo yung pinaka tubig nito. Yun. Refresh na ulit yung ano natin. Feeling. Ayos. Nandito na tayo sa pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas, ang Langon, Gubingog. Na may haba na 7 kilometers sa loob. We will try to overnight dito sa pinakamalaking kuweba sa buong Pilipinas. Medyo extreme ang gagawin natin ngayon dahil bukod sa sobrang dilim dito ay hindi rin natin alam kung anong mga espiritu ang nagpaparamdam dito. Kaya samahan nyo ako ngayong araw. We will investigate kung ano nga ba ang meron sa loob ng napakalaking kuweba. Time check,
4:46 PM. At papalapit na po yung dilim. Nandito na po tayo sa pinakabunganga ng kuweba. Natagalan po tayo dahil masyadong marami pa tayong dinaanan at plinano namin ng mabuti kung ano yung mga hakbang na gagawin namin papunta dun sa loob ng kuweba. Dito muna kami magpapahinga. Dito namin ilalagay yung mga gamit namin dahil dito muna kami magluluto ng hapunan namin. Kasi bawal magluto doon sa loob ng kuweba dahil sa usok mamamatay yung mga stalactite at stalagmites. So lulutuin muna namin dito yung mga pagkain namin bago dalhin sa loob ng kuweba. So meron kaming dala ditong manok. Nasaan yung manok kuya? Ito yung uulamin namin mamaya. Since hindi kami nakapagdala ng tubig dahil sa layo ng pagdadala namin at saka mabigat, ayan, so sila kuya ay kukuha ng tubig doon sa loob ng kuweba. Ayan, dahil presko yung tubig na kukunan nila, kukuha sila ng tubig na gagamitin namin sa pagluto. So, mga ilang minuto kayo pupunta doon bago kayo makabalik dito? Mga 30 minutes. 30 minutes, makakabalik kayo. Habang papasok sila kuya doon sa loob ng kuweba, kami naman ng aking kasama ay maghahanda para sa mga pagpapaapoy at isi-set up namin yung tent dito at yung mga upuan at sa yung paglulutuan namin. So sila Kuya Alvin Rapales, kukuha ng tubig doon sa loob. Mga 30 minutes yung pagpasok nila sa loob bago sila makabalik dito. Kaya kami ay dito lang muna kami since ang oras ay 4:51 PM na. Masyadong papadilim na. So yun, aantay lang namin sila dito na makabalik. Habang inaantay namin ang pagbalik ng aming tour guide na kumukuha ng tubig sa loob ng kuweba, ay inumpisahan ko na manguha ng mga panggatong para magkaroon na ng apoy na gagamitin para sa pagluluto. Habang nakapagpaapoy na tayo, charge din natin yung ilaw sa GoPro natin para maliwanag mamaya dito sa Blue Yeti EV3. Habang charging yung mga gadgets natin dito, mag-aantay lang muna tayo sa pagbalik nila kuya. Sa lahat ng mga ginawa kong vlog, ngayon lang ako nakapag-content ng mayroong overnight, kaya medyo kinakabahan tayo kasi apat lang tayo. Habang wala pa sila kuya, nag-aantay tayo sa kanila. Ayan, di natin alam kung ano yung mga makakasalubong nating mamayang gabi. So may naririnig na tayo ditong mga huni ng ibon, sari-saring hayop yung mga naririnig natin dito. Medyo di tayo pamilyar sa mga tunog na naririnig natin, kaya medyo tumitindig na yung mga balahibo ko. So dahil para sa inyo, susubukan po nating mag-overnight dito. Pagkatapos kumuha ng tubig nila kuya sa loob ng kuweba, ay agad naman nilang niluto yung aming pagkain na kakainin para sa hapunan. Paggabi na. So biruin nyo, mag-aalas 6 pa lang. Pero madilim na dito. Kasama ko si kuya. Yan. Hindi siya masyadong makita kasi madilim. Yan. First time mo kuya mag-overnight dito? Oo. Ayan. First time din niya mag-overnight. So parehas kami. Medyo kabado lang ako kasi hindi natin alam kung anong mga makikita natin dun sa loob, mga hayop o kahit anong mga makakasalubong natin kasi gabi yun eh. Pero let's try. Kaya extreme yung ginawa natin ngayon. Ayan. So naluto na yung kanin namin. Ayan. Yung susunod natin kuya yung manok. Manok. Ayan. Iihaw natin. Iihawin namin yung manok. Sobrang dilim dito. Ayan, ayun pa yung mga gamit namin. Chinarge ko pa yung mga Blue Yeti at saka tapos na rin na kami magkape. Hintay lang natin yung kasama namin kasi nandun pa, may kinukuha sa kotse. Kinukuha yung mga ano na kuya, yung mga lamas. Yung mga lamas, sabihin yung lamas, yung mga asin, yung mga ganyan, yung pang sahog sa tinula. Kasi imbis na yung imbis na leksyonin natin yung manok, isabawan na lang natin. Oo, para iwas yung may malamig yan. Okay. Sige. So, aantay lang namin yung mga kasama namin kasi kinukuha pa yung
mga pansahog, yung mga sibuyas, kamatis, naiwan kasi sa kotse. Hindi namin napansin, hindi namin nadala. Kaya antay lang tayo. And then pagkatapos namin magluto dito ay papanik na kami nila kuya sa doon na sa loob ng kuweba kung saan kami matutulog. Kasi nasa bunganga pa lang kami ngayon. Time check nga tayo kuya. Ang oras ay 6:16 PM pa lang. So pero sobrang dilim na, kala mo ano na dito. Parang hating gabi na. Pagkarating ng mga pansahog na gagamitin para sa tinulang manok ay agad naming inumpisahang lutuin ang pinakamasarap naming ulam ngayong gabi. So yun, time check, alas 7 ng gabi. Ayan. So ngayon ay lulutuin na namin yung magiging ulam namin ngayong gabi. So sabi ni Sir Alvin ay pinaupo lang yung paluto natin. So kami magre-relax lang muna kami. So ngayon nahanda na namin yung mga lamas. Kumbaga sa kanila lamas o sa Tagalog pansahog sa ulam natin, ulamin natin. Antay lang natin na maluto. Tapos pagkatapos maluto ay papasok na tayo sa loob ng kuweba at doon tayo kakain. Dito kami nagluto sa entrance kasi bawal magluto sa loob kasi mamamatay yung mga stalactite at stalagmites. Kaya dito kami magluluto. So yon, sa mga magpupunta rito, bawal kang magluto dito sa loob. Maigi, lutuin nyo muna sa labas bago kayo pumunta sa loob para ready na kumain. Luto na yung ulam namin na pinaupong manok. Ayan. So, napagdesisyonan namin na hindi na lang dalhin sa loob yung pagkain at dito na lang kami kakain. Kasi, anong oras na rin, mag alas 8 na ng gabi. So, kung dadalhin pa namin sa loob, baka abutan kami ng alas 9. So, para dire-diretso yung biyahe namin ay dito na lang kami kakain hanggang sa makarating kami sa kalagitnaan ng kuweba kung saan kami matutulog. Magsasaing na rin kami dito ng pahabol dahil para dalhin lang namin bukas, doon na lang kami makakain ng umagahan. So, napagdesisyon na namin magsaing ulit ng kanin para bukas ay may madala kami papunta doon sa loob ng kuweba. So, dito na lang tayo kakain. Ayan, ito na yung setup namin. Ito na yung kanin. Yan. Wow. Grabe. Yan. Tapos, ito na. Guys, so, bago tayo kumain, mag-thank you muna tayo kay Lord. Siyempre, di yan nakakalimutan natin. Lord, thank you. Maraming salamat sa blessing naming kakainin niyo yun. Salamat sa pagkain at salamat din sa protect mo sa amin na nakarating kami dito sa lugar ng walang nangyaring masama. At maraming salamat din na masaya kami at ngayon araw ay magiging successful yung mga gagawin namin. At mabubusog kami sa ulam namin. In Jesus' name. Amen. Okay? Let's G. Okay na. So, yung sabaw, titinyan naman. Yummy. Wow. Pinaupo talaga. Luto ni Chief Alvin Rapales at saka ni Chief Assistant Sir Malo. Ayan.
Oop. Sobrang sarap talaga magluto ni Sir Alvin. Grabe. Grabe, sarap. Mababa pang lakaran natin mamaya papunta sa loob. Kaya kain tayo ng mabuti. Kala namin hindi kakasya yung kanin. Dami pala. So, yung lulutuin namin mamaya ay para sa pang-umagahan na lang. At dadalhin na namin doon sa loob. Kasi bawal doon magluto. Kung butane yung gamit namin, ay pwede doon. Pero dahil gumamit lang kami ng mga kahoy na panggatong, ay bawal kasi masukan yung loob ng kuweba. Kaya dito na lang kami sa labas. Pagkatapos naming kumain ay didiretso na kami sa loob ng kuweba kung saan kami matutulog. Halos 2 oras din ang lalakarin bago marating ang destinasyon namin. Time check. Ayan. 8:37 na. Katatapos lang namin kumain. Ano yun, papasok na po kami sa kuweba. Ayan, hinanda na namin yung mga gamit namin kasi doon kami matutulog. Yung iba ay dadalhin namin punta ron sa loob. Ayan, maglalakad tayo ng mahigit 2 oras para marating natin yung pinaka tutulugan natin ngayong gabi. Ayan, so ready na yung mga gamit natin. Kaya samahan nyo kami. May ahas guys. Nandito sa pintuan. Ada? Malaki? Dito may ahas. So iikot tayo. Tingnan natin. Yan yung ahas na nakita ni Sir Alvin at si Sir Marlo kanina. Kasi nung una, hanggang dito lang tayo. Dahil sa sobrang layo nito, hindi tayo tumuloy dahil kapos tayo sa oras. So itong ahas guys ay hindi ito nila ginagalaw dahil isa ito sa mga nagsisilbing bantay daw nila dito sa kuweba. Ayan. Kaya pagpupunta tayo dito, huwag nating galawin ng mga anumang bagay na nandito sa loob na nakatira. Ayan yung pangalawang ahas na nakita natin dito. Ayan. So dapat pag nakakakita tayo ng mga ganito ay kalmado lang tayo. Basta hindi natin matapakan, hindi yan mangangagat. Ang tawag dyan ay agwason. So, nanginginig yung tuhod ko kasi sa sobrang takot ko kanina, pero buti na lang ay hindi tayo nakaipit dahil talagang makakagat tayo nun. Sabi ng tour guide natin, sa Sir Alvin, ay dyan lang daw sila nakaabang dahil naghahanap sila ng pagkain dahil sa lamig ng temperatura doon sa bungad, diyan namamalagi yung mga ahas. Pero safety naman yan kapag hindi mo lang maapakan o maipit. Ito yung satisfying. Makakita ka lang nito na sobrang ganda. Grabe, pawi agad yung mga pagod mo. Sobrang ganda ng stalagmites. Puting-puti. At ang taas, parang Christmas tree. Grabe, napakaganda. Dito naman sa baba, yun. Makikita natin yung mga sobrang puti din. Bababa pa tayo guys, kasi meron pa dito. Wow, crystal clear. Sobrang ganda. Tumutulo mula doon sa taas. Tingnan mo. Dito. Tutukan mo. Ayan.
tumutuloy yung tubig, nabubuong stalagmites. Yan o, sobrang ganda. Grabe. Yan. Wow. Ayan o. So yun, nandito na tayo sa mismong lalatagan natin ng tent. Since magpapahinga na tayo, dito tayo magpapahinga dahil ito yung lugar na binigay sa ating spot ni tour guide natin na si Sir Alvin. Sir, bakit nga ba naisipan mo na dito kami matulog? Ano ba ang advantage na dito dahil marami namang spot dito? Bakit dito mo naisipan na dito tayo matulog? Actually po, ang ginawa ko to dito na dito tayo matulog kasi wala po tayo na mga stalactite sa kasi oras kasi na kung baga sa pag ng lindol, kahit tayo, hindi tayo nadadaganan ng stalactite kasi walang mga Walang nakabitin doon sa stalactites. Opo, wala yan kasi yung iba kasi ng mga portion dito mayroon. Kaya dinala ko kayo dito na para masip lang tayo. Okay. So ibig sabihin, so dito, itong lugar na ito, isa sa pinaka mga safety na tulugan dahil walang mga nakabitin na stalactite. Kapag lumindol, ay safety po tayo na walang babagsak dito. Opo. At saka actually, ngayon kasi paano lang muna tayo ng mga gamit at saka pagtapos natin maglatag, mayroon po tayo i-explore doon sa taas. So ibig sabihin marami pa tayong matutuklasan dito? Opo, marami-rami pa po kasi mahaba pa yung lalakaran natin doon. Okay. So marami pa palang mga may hiwagang mga bagay na matutuklasan natin at makikita natin dito sa loob ng kuweba. Since 3 araw ito nating lilibutin dito sa loob, anong gagawin natin dito ngayon? Lang po muna tayo, magpapahinga lang muna mga 20 minutes bago makalatag, tapos didiretso na tayo doon sa ibabaw, i-explore natin hanggang makaya lang natin doon kasi kanina pa tayo naglakad, nabutan na tayo ng ganitong oras, tapos bukas marami pa po tayo pupuntahan. Marami pa tayong pupuntahan bukas. Opo. So ang gagawin lang natin ngayon ay magpahinga, i-preserve natin yung lakas natin para bukas. Opo. Yun. So okay, start na po tayong latag ng ating tutulugan. Marami pang bagay ang hindi natin nakikita at natutuklasan dito sa loob ng kuwebang ito. Kaya samahan nyo kami sa susunod na part 3 ng bidyong ito. Ngayon ay kinakailangan muna naming mag-ipon ng lakas at matulog para may lakas kami bukas maikot itong kuweba.